Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po tayong nagbabalik sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang justification ni Pablo ay nagsasabi pong nabayaran na ng husto ang batas para sa iyo. Sa tingin ng korte, para kang hindi nagkasala kailanman. Ikukumpara po natin ito sa pardon. Ang pardon po ay nagsasabing guilty ka, pero hindi kita paparusahan. At ang isa pa hong legal na termino ay ang amnesty. Ito naman po ay nagsasabing lilimutin ko na may nagawa kang kasalanan. Yan po ang ating pag-uusapan upang makita po natin ang malinaw na ginawa ni Kristo para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Muli po, magandang araw po o magandang gabi po sa inyong lahat sa ating pong mga kamag-aaral ng salita ng Panginoon. So doon po magsisentro ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sisilipin po natin yung justification versus po yung pardon at amnesty. Ito po ay mga legal na usapin na bagamat hindi po tayo abogado at sa tingin po natin kung meron pong mga nakikinig na mga may kaalaman sa batas ay maaari po tayong matulungan o maaari naman pong malaya naman po silang makapagbibigay ng comment kung ang ating pong pagtingin sa mga mababanggit po nating may kinalaman sa batas ng Pilipinas ay mali o hindi accurate. Yes. Ngunit po sa ang ating pag-aaral, palibhas ito po yung Bible study, ay hindi po tayo masasentro ng mas malalim tungkol sa mga batas, lalo na nga po sa ating bansang Pilipinas. Tayo po ay nananalangin ng ating bansa ay lalo pa nating mapaalalahanan at kung pwede nating sabihin na makalampag na upang tayo po ay lalong mapalapit sa Diyos. At yun po ang layunin ng iyong lingkod kung bakit ang Biblia po ang ating batayan ng ating pagtatalakay. Ayon po kay Pablo, ang justification o dikaioses, hindi ko po alam ang tamang eksaktong pronunciation nito sa wikang Griego, ay hindi lang po simpleng forgiveness o pagpapatawad. Mas malalim po ito kung itutulad natin sa konsepto ng batas sa ating bansa dyan sa Pilipinas. Ang unang pong punto na nais nating silipin ay ang justification versus pardon. So, kaya po minarapat ng iyong lingkod na magtalakay ng konti patungkol sa legal na usapin patungkol po sa pardon ay upang maintindihan po natin ang Biblia, batay po kay Pablo, ang katotohanan ng pagkakasala. So, tayo po ay lahat ay nasasangkot sa isang masasabi natin, kung ibabatay natin sa kalooban ng Diyos ay isang rebellion na paglabag sa kanyang kalooban. Ang sabi po ng Ebanghelyo ni Juan, ang kasalanan po ay pagsalangsang sa kautusan. O sin is transgression against the law. At hindi lang po transgression, kundi ito po ay nagsisilbing parang isang uri ng rebellion. Pagsuway sa kalooban ng Diyos. Kaya po, kailangan natin mapag-usapan ang importansya ang sustansya ng salitang pardon. Sa batas po ng Pilipinas, ang pardon ay binibigay ng presidente.
Ito po ay isang act of grace, isang gawain po ng Pangulo na binibigay niya sa sino mang pwede niyang pagkalooban ito. Pinatatawad po ang parusa para sa kanya. Ibig sabihin, kung meron siyang nalabag na mga batas ng ating bansa, may kaukulang po itong penalty. At kinakailangan pong ito ay kanyang pagsilbihan sa pamamagitan kung ito po ay sibil, pagbabayad ng katumbas na halaga, at kung ito po ay kriminal ay may katumbas pong parusang pagkakabilanggo. So dito po pumapasok ang pagpapatawad. Nasabi ko nga po kanina ay ayon kay Pablo ay ang justification ay hindi lamang simpleng pagpapatawad. Mas malalim pa po ang kanyang pakahulugan dito. Kaya nga po kailangan nating medyo himayin ang paksang ito upang maunawaan natin yung justification. Kung maalala po natin ang sabi ng Apostol Pablo sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa wikang English po, for the wages of sin is death. Ibig sabihin po, ang may penal o may penalty ang kasalanan, at ang penalty po ay sa ating batas ay matatawag po natin itong reclusion perpetua, death penalty. The wages of sin is death. Pauna na pong nasabi niya doon sa aklat ng Roma, kabanatang 3, ang talata po ay 10 at 23, wala kanyang matuwid, wala kahit isa. At sabi ng 23, at lahat tayo po ay nagkasala, ayon kay Pablo. Lahat, ibig sabihin walang sino mang hindi nagkasala. Kabilang po ang iyong lingkod. Lahat po tayo, ang sabi po ng Biblia, nilalahat po. Wala pong hindi pong lahat ng tao ay nagkasala. Sabi nga po ni Pablo sa 5:12 nitong aklat ng Roma, sa pamamagitan ng kasalanan ng isang tao, pumasok ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At ang naging resulta po nito ay kamatayan. Ang naging penalty ng kasalanan ay kamatayan. Sabi po doon sa Roma 6:20, for the wages of sin is death. Huwag po muna nating dugtungan ito sapagkat malinaw po ang Biblia. Malinaw si Pablo nung sabihin niyang the wages of sin is death. Malimit po sa mga reliyon na nakagis na natin ay pagkarakang naisip natin kapag ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, lagi pong nasa sa isip natin ay doon sa impyerno. So bago po nating pag-usapan ang impyerno, ay liwanagin po muna natin kung alin yung pinatawan ng parusa dahil sa kasalanan. O ang pinatawan ng parusa ay ang kasalanan at ang parusa nga po ay kamatayan. Yung pong unang bahagi ng talata ng 6:23 ng Roma. At ang ikalawang bahagi po ng talata, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. So dito po pinakikita ang dalawang bahagi ng talata. Ang kasalanan na may parusang kamatayan at ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. So, kailangan po natin tingnan maigi ang talatang ito upang maunawaan natin ang salitang justification. Kay Pablo po ang pagkakaiba, ang justification ay hindi lang isang pardon. Ang taong na pardon ay kriminal na pinalad na siya po ay mabigyan ng pardon.
Pero ang taong justified ay legal na idineklara ng Diyos kung batay po sa Biblia. Batay po kay Pablo at sa Biblia, legal na idinideklara ng Diyos bilang matuwid o righteous. At yun po ay naisa doon sa Roma 3:23. Bago po, pagkatapos po sabihin ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. So dito po sa 24 ay hindi na po sila umabot sa conviction dahil po sa pananampalataya. Basahin nyo na lamang po yung talata. So kung ang pardon po ay hindi nabura ang kanyang pagkakasala, bagkus ito lamang po ay pinatawad at hindi na siya makukulong. Siya ay pinalaya na, ngunit yung kanyang record po ay hindi po nabubura o nawawala. Sa kabilang banda po, titingnan naman po natin yung justification versus amnesty. So kung doon po sa pardon ay hindi na siya magbabayad, kung siya po ay dapat makulong kung ilang taon o ito man ay reclusion perpetua, ay hindi niya na po ito i-comply. Ano po? Ngunit hindi po nabura ang kanyang record ng pagiging convicted. Ano naman po yung inaring ganap versus amnesty? O sa madaling salita ay pagbubura ng kasalanan. Sa ating pong bansa ang amnesty ay mas malakas kaysa pardon. Meron pong mas malalim na implikasyon pag sinabing amnesty kumpara sa pardon. Sapagkat ayon po sa ating pagtatalakay kanina, ang pardon ay hindi po naalis yung iyong record sa iyong nagawang pagkakasala. Ngunit ikaw ay pinalad na hindi na makukulong o ikaw lalaya. Ngunit sa amnesty po ay iba at ito po ay mas malapit doon sa tinatalakay ni Pablong justification. Kung sa Pilipinas po ang amnesty ay mas malakas kaysa pardon, sapagkat ito po ay nabubura o binubura nito ang mismong pagkakamali o offense. Kapag nabigyan ang isang tao ng amnesty, ang tingin sa iyo ng batas ay as though no offense has been committed. Parang wala kang nagawa o parang walang nangyari. Kung sa pardon po ay nandun pa rin yung record, sa amnesty po ay parang hindi ka gumawa ng isang krimen. Ang pagkakaiba po, ito ay ang pinakamalapit kung ikukumpara po sa justification. Bagamat hindi eksaktong ganun ang nais iparating ni Pablo sa sangkatauhan. Ito po ang pinakamalapit na komparasyon sa salitang inaring ganap o justification. Pero kay Pablo po, merong pang isang ekstrang hakbang. Sa amnesty, ginagawang non-existent ang krimen. Ano po? Para bang hindi ka nag-commit ng isang pagkakamali. Di pa ba napakaganda yun? Wala kang record. Kung pupunta ka sa NBI, kumuha ka ng NBI clearance, pag ikaw ay binigyan ng amnesty, wala pong naitala doon. Kaya ang makukuha mo sa NBI, National Bureau of Investigation, ay no record in this office. So, napakaganda po. Pero yung isang yung pardon ay nandun pa rin po yung record, ngunit ikaw ay hindi na pinarurusahan o parurusahan pa. So,
ito po'y ginagawang non-existent ang krimen. Hindi po lamang binura ang kasalanan, binigyan ka pa ng perfect record. Kaya makukuha mong certificate sa NBI ay no record. Ibig sabihin wala kang mali na nagawa pa sa ating bansa. Kay Pablo po ang tawag po dito ay imputed righteousness. Ano po? Tinabunan. Hindi lang yung justification po ay hindi lang wala kang record, kundi ito po ay merong inimpute sa iyong katwiran. Parang sinunod mo ng perpekto ang lahat ng batas. Kaya napakaganda pong makita natin ito. So, kung maalala niyo po, tinatalakay natin na merong dalawang pagkabuhay. The first resurrection, sabi nga po sa Revelation chapter 20 verses 4 to 6, mapalad siya na napabilang sa unang pagkabuhay. Bakit po? Isa sa pribileyo niya ay ito po, ang makasama siya sa unang pagkabuhay na maguli. So, sinabi po natin dito kanina na ikaw ay hindi lang binura ang kasalanan. Sa justification, hindi lang binura ang iyong kasalanan, bagkus ito po ay parang merong kang perfect record. O sa termino ni Pablo ito ay imputed righteousness na parang sinunod mo o parang natupad mo ng perpekto ang lahat ng kautusan. At ang isang benepisyo po niyan ay mapapabilang ka doon sa unang pagkabuhay. Kaya nga po, sabi doon sa Revelation, mapalad siya na napasama sa unang pagkabuhay. Ngunit ano po ba ang epekto ng pagkamatay ni Kristo? Ito po ba ay doon lamang sa unang mabubuhay o mapapasama sa unang pagkabuhay? Kung sinabi po ni Pablo doon sa unang Korinto 15:22, sa pamamagitan ng isang tao, ang lahat ay nangamatay. Ang tinutukoy po si Adan, dahil tayo lahat nanggaling sa lahi ni Adan, tayo pong lahat ay nangamatay. At ang sabi po ng ikalawang bahagi ng talatang 22, unang Korinto, chapter 15, verse 22. Ngunit sa ikalawa o sa huling Adan, lahat ay mga bubuhay. Ang hindi po nakita sa talata, na makikita sa ibang talata, ito po ay yung lahat ay may dalawa pong phases o yugto ng pagkabuhay. Yung una at ikalawa. At mapala daw po yung napasama sa unang pagkabuhay. Bakit? Hindi na po siya mapapabilang doon sa mga ihahagis sa lawang apoy na siyang ikalawang kamatayan. So bago po natin talakayin yon, ay wag po muna nating iwanan itong ating paksa. Ay, bagamat hindi naman po tayo isang lawyer, pero tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Sinusubukan po nating maghalungkat ng mga batayan natin dito. At hindi ko na po babanggitin yung mga batayan na ating nahalungkat kung kanino pong kaso ito, na pag ang sabi sa batas po tinatawag na ano yung mga jurisprudence na batayan, bakit ito natin nasabi. Ilalagay ko niyan na lamang po dyan sa ating comment section para sa inyong pagsisiyasan. So ikatlong bahagi po ay meron po kung bakit kay Pablo ay mas malalim yung kahulugan na hindi ka lang basta pinatawad, hindi ka lang basta pinardon, kung hindi ikaw ay
pinawalang sala. At paano nangyari yun? Meron pong, nagbayad. Unlike doon sa amnesty, kapag ito'y binibigyan ng presidente, yung amnesty po ay hindi kailangan mamatay yung presidente. Umakulong yung presidente para siya ay mabigyan ng amnesty. And usually po yung amnesty, ito po ay binibigay doon sa mga naligaw ng landas o lumihis sa ating kautusan o sa mga batas o sa madaling salita nagrebelde sa ating mga sa ating gobyerno. At kapag sila po ay nabigyan ng amnesty, hindi po kinakailangan yung presidente na nagbigay po ng biyaya ng amnesty ay kailangang makulong para sila ay lumaya. Ang kaibahan po, sila ay binigyan o inalis yung record na hindi po binabayaran ng katumbas ng nagbigay ng amnesty. At kung titingnan po natin ng konti, iabante natin yung pag-aaral sa amnesty, ito po ay normally, siya po ay dahil meron po siyang sa kanyang rebelyon ay maraming nagawa siyang labag sa kautusan ng bansa. Kinakailangan po magkaroon siya ng debriefing o kinakailangan magkaroon siya ng reorientation bago siya isama uli doon kung siya po ay sundalo, bago siya ibalik doon sa kanyang mother unit, kailangan siyang bigyan ng panahon ng refining. At yan din po ay tatalakayin natin sa susunod. So, paano nangyari yon? Bakit mas iba po yung justification? Sapagkat may tinatawag po si Pablong, substitutionary difference. Ang bayad. Dito, nagkakaiba ang batas ng tao at ang batas ng Diyos. Batay kay Pablo. Kung sa ating batas po sa Pilipinas, ang pardon at amnesty ay libreng ibinibigay ng gobyerno sa pamamagitan ng Pangulo. Hindi kinakailangan makulong ang Pangulo para lang mapalaya sila. Ang kriminal o ang criminal liability sa Pilipinas ay strictly personal. So sa kautusan po na tinatalakay ni Pablo, naniniwala si Pablo na ang Diyos ay isang matuwid na hukom. Hindi niya na lang basta pwedeng i-dismiss ang kaso nang walang kabayaran. Kaya dito po pumapasok ang tinatawag na substitution, na kung sa teolohiya po ay isa pong napaka-interesting, napakalalim na talakayin na dapat nating maunawaan. Ito ay parang naging legal lang ang amnesty natin dahil sa ang parusa o ang penalty ay hinarap o inako ni Kristo. Ito ay parang, ang tawag po doon sa wikang Ingles ay substitution of the dependent, na hindi pwedeng mangyari sa ating revised penal code. Wala pong clause doon na ang sino mang pinawalang sala ng presidente, kinakailangan siya mismo ang magbabayad nito. So, introduction pa lamang po ito. Pinakita po natin dito yung mga bagay sa Philippine pardon, Philippine amnesty. Ano yung estado ng kanyang guilt? At doon po sa pardon ay guilty ka pa rin, hindi ka lang naparusahan. Pinalad kang hindi ka maparusahan. Pero
Doon po sa amnesty, binura ang iyong pagkakasala. Na parang hindi ka nagkasala. Pero hindi po, walang nagbayad sa iyo noon. Pero sa justification, hindi po nangyari yon, kundi hindi nagsakripisyo si Kristo. Kaya, para sa atin, parang napakadali lang yon. At doon na pumapasok minsan yung nasa isip natin. Total, napatawad na pala yung aking kasalanan noong nakaraan, yung kasalanan ko ngayon, at yung gagawin ko pa lang. So yun pumapasok sa ating isipan. At sa ating pagpapatuloy na pag-aaral, ipakikita po natin na bagamat gano'n ang nangyari, may dapat po tayong bantayan bilang isang mananampalataya. Para sa mga mananampalatayo, ito pong pinag-uusapan natin ay isa pong napakagandang usapin na dapat maintindihan natin. Ngunit mas malalim po ang dapat makita natin sa isang mananampalataya at sa hindi pa mananampalataya. At kung ikaw na nanonood ngayon, hindi ka pa napapabilang doon sa mga tumanggap kay Kristo, marahil ito ang pagkakataon na makipag-ugnayan sa inyong lingkod upang maipahayag ko sa inyo ang mga hakbangin upang magkaroon ka ng pribileyo at matanggap mo ang amnesty o ang pardon ng Diyos na ang tawag sa Biblia ay justification. At siguro kung palalalimin natin yan, pwede rin natin pag-usapan yung tinatawag na double jeopardy para higit natin maunawaan yun. Ngunit sa ngayon ay nais po nating bigyan lamang ng pahapyaw na bahagi ito ng ating pag-aaral. So, sa ating pagpapatuloy po, medyo hingamot tayo ng konti. At salamat po sa inyong lahat na mga patuloy na tumatangkilik at nanunood ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Muli po, pagbati sa inyong lahat, hindi ko man mabanggit ang iyong mga pangalan, ngunit ang isang mabuting bagay na alam natin, nakikita ng Diyos ang inyong interes. Kung bakit kayo ay nakatune in ngayon sapagkat marahil ay kabilang ka sa mga pinalad na mapasama sa napawalang sala. Ihahanda ko lamang po ang aking cellphone sapagkat medyo naglolobat. Unfortunately, kailangan kong ng aking ayan. So medyo makakarinig po tayo ng ingay dahil hindi na po ako naka-microphone. Okay. Pinagpala po kayo ng Panginoon. At kung meron kayo pong mga katanungan tungkol sa paksang ito, bagamat hindi naman po tayo abogado, ay willing tayong sagutin ang inyong mga agam-agam tungkol sa paksang ito. At kung hindi ko po masasagot, ay mag-iimbito tayo ng isang medyo mas malalim ang kaalaman sa kautusan. At ipaparalel po natin sa Biblia. So, nais ko lamang po liwanagin na hindi po yung lingkod ay nagtuturo ng doktrinang wala ka nang gagawin kung ikaw ay tumanggap na kay Kristo. O maaring sa iba, ang tawag dito ay once saved, always saved. Ay hindi po tayo sumasang-ayon sa aral na yon. Ano po? At hindi rin po tayo naniniwala sa isang diskusyon na, Kuya Herms, ikaw ba naniniwala na yung kaligtasan ay mawawala pa? Hindi rin po natin pinaniniwalaan yun.
Ang dahilan ay dahil marahil sa foundational doctrine na hindi naintindihan, kaya po nagkakaroon ng pagtatalo. Kaya pagtitiyagaan lamang po natin ito, na hindi po tayo nagmamabilis ng ating pag-aaral upang makita natin ano ba talaga, saan ba talaga tayo hiniligtas ng Diyos. So, pipilitin ko po yun na maabot sa inyong unawa ang isang katanungan, saan ka ba hiniligtas ng Diyos? At nung ikaw ay maligtas, ano-ano ang iyong mga pribilehiyo? At kung ikaw naman ay hindi tumanggap at hindi napabilang sa unang pagkabuhay na maguli, at ikaw ay napabilang sa ikalawang pagkabuhay na muli, tandaan po natin, si Kristo ay namatay para sa lahat, binayaran niya ang kamandag ng kasalanan ng kamatayan. Kaya sabi ni Pablo doon sa unang Korinto 15, o nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? At sabi po sa verse 26, ang pinakahuling kaaway na tatalunin o sisirain o wawasakin ni Kristo ay ang kamatayan. Pero bakit merong sinasabi ang Biblia na ikalawang kamatayan? Dapat mong maintindihan yon. At yun ay para doon lamang sa mga hindi napasama sa unang pagkabuhay. Kaya kailangan natin maintindihan ito. Kailangan natin, kung kailangan nyo pong magtanong, medyo po, kahit medyo pabalang, medyo atake, okay lang po sa aking lingkod, sa inyong lingkod po, ang tanong na yun. Kaya lang minsan po, kapag ako ay nakasasagot sa pabalang, ay minsan nagpapabalang din po tayo, nagsumasagot, hindi para gapiin yung nagtatanong, kung hindi para liwanagin yung nais nating iparating. So, with that, sana po, nagkaroon tayo ng konting kaalaman tungkol doon sa amnesty at sa pardon. Meron kasi tayong naisip na dalawang senador na nakaupo ngayon, yung isa doon ay na-pardon at yung isa doon ay may amnesty, yung dating senador. So, kung titingnan po natin yun, maintindihan natin ng konti kung paano nangyari sa kanila at paano sila nagkaroon ng ganong klaseng pribileyo. So, balik po tayo doon. Tingnan natin ng konting breakdown ng relevance at comparison ng justification versus the pardon or the fact of guilt. Ano po? Una po, yung justification, konting medyo itaas po natin ang ating pag-aaral versus pardon or the fact of guilt. In the Philippine law, a pardon is granted by the President under Article 7, Section 19 po, of our Constitution. It is an act of grace that relieves the punishment. Ano po? Inalis ang parusa. However, it does not erase the conviction. Yung napardon po, he is still convicted. Ang kaibahan lang, hindi na siya makukulong. As the Supreme Court held in the case of Monsanto versus Factoran, pwede po natin itong Google at ang information pong ito ay galing din lang po sa Google. And sa palagay ko kung merong lawyer na nakapanood nito, ay pwede tayong matulungang i-advance ang ating pag-aaral. Ang sabi po dun, a pardon does not wipe out the fact of guilt. Rather, the person is still convicted individual, just one who no longer has to serve the penalty or the time. Ano po yung legal effect nito?
na binasa natin doon sa Roma 3:24, Paul was saying we are justified freely by His grace. Justified freely by His grace. Yan po ang sabi ng Biblia. Which usually, unlike the Philippine pardon, which usually requires a final conviction first, para ikaw ay mapardon, ay dapat meron ka ng penal na conviction. Ibig sabihin kung ito ay nasa mababang antas ng hukuman, ay nakarating na ito po, na review na ito. Lalo na nga po kung ito ay may parusang kamatayan. Automatic kung sabi po ng mga lawyer ay nire-review doon sa kataas-taas o mataas o kataas-taasang korte sa ating bansa, the Supreme Court. So, dapat ikaw ay convicted na. But false justification happens the moment faith is pleaded. Kay Pablo, ang sinasabi niya, ito'y nangyari nung ikaw ay sumampalataya. So, napaka-importante po na ingredient ng isang mapapawalang sala ang salitang pananampalataya. Hindi po ito katulad ng mga naririnig natin na basta tinanggap mo na si Kristo, ligtas ka na. Ito po ay kulang pa. Sapagkat ang pananampalataya po, pag sinabing sumasampalataya, may kaakibat po itong pagsunod. Makikita sa isang sumasampalataya na sumusunod. Sabi nga po ni Santiago, yung sumasampalataya na walang gawa, ay patay yun. Yun ay hindi tunay na pananampalataya. So, the conviction ay, mapawalang sala kung ikaw ay sumampalataya. It is the moment when you believe, when you have faith. Effectively preventing the conviction from ever being permanently recorded in the divine registry. Ano naman po yung tinatawag nating divine registry? Meron pong book of life. May aklat ng buhay. Inisip natin lahat ng tao ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Siguro po kailangan natin minsan liwanagin din yung bagay na yun. Sapagkat napaka-importante po. Ang isang importante, kung sa Google po kaya niyang i-encode lahat ng pumapasok na impormasyon sa kanya, yung imbakan po ng Diyos, yung kanyang memory bank, ay merong record po doon ng lahat ng ating nagawa. Kaya kinakailangan magkaroon ka ng amnesty. Magkaroon ka ng pardon. At kung sa amnesty ay ikaw ay basta na lang pinawalang sala, dito po sa justification, merong nagbayad. Kaya napakasagrado po ang iyong paglaya. Na hindi mo basta na lang ginagawa o may binawalang bahala ang iyong tinanggap na pananampalataya. So, tingnan din po natin ulit yung justification versus amnesty. O sa mga terminong legal ay ito po ay obliteration of the offense. Ang amnesty sa ating bansa, halimbawa, sa isang political offender, ikaw ay naparusahan ng paglabag o pagrebelde sa ating bansa, ito po ay much stronger than pardon. It is a public act that looks backward and obliterate the offense itself.
As the National Amnesty Commission states, the grantee stands before the law as though no offense has been committed. Yun po yung amnesty. Kaya kay Pablo po, this is the closest legal term. Sabi po ni Pablong diakonosis, dikaiosis. Paul describes the fate of humanity as being washed and justified. Sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Ikaw ay nahugasan at hindi bastang pinawalang sala. Meron pong paghuhugas, kapatid. Yun ang nangyari sa'yo nung ikaw ay sumampalataya. So, the comparison, just as the Philippine amnesty, which requires the concurrence of Congress, that wipes the slate clean, parang yung record mo ay napakalinis na. Kay Pablo po, justification treats sinners as if they had perfectly obeyed the law. In legal theory, amnesty makes the crime non-existent. But in false justification, it goes one step further. It doesn't just make the sin non-existent, it credits the person with the record of perfect performance, which is called imputed righteousness. Ano po? Nilagay ang tinatawag na imputed righteousness sa iyo. So yun na po yung tinatalakay natin kanina. So nabanggit ko po yung substitutionary difference, which is the price. This is where Paul's understanding diverges from our Philippine law. In our law in the Philippines, both pardon and amnesty are acts of grace that usually do not require a price to be paid by any third party. If the president pardons you kapag ikaw ay pinawalang sala ng ating presidente, he doesn't have to go to jail in your place. Pero dito po, iba ang nangyari. Si Kristo ang pumunta doon sa parusa para sa iyo. Naalala ko po noon, sumisigaw ang mga tao doon sa ating binabasa sa Ebanghelyo. Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Nagtanong si Pilato, sino ang gusto niyong palayain? Ito, si Barabas o si Kristo? And the people were shouting, palayain si Barabas. At ganun po ang ating naging kalagayan. Instead na si Barabas, ang siyang maparusahan ay maipako, si Kristo ang napako para sa kanya. At hindi lang po para kay Barabas yun, para sa ating lahat yun. So dito po, sa Roma 3:25 hanggang 26, basahin niyo po ito. Ininsist po ni Pablo that God remains a just God, na natili po siyang matuwid na Diyos. Hindi niya lamang po basta pinalabnaw ang mga kasalanan na gagawa natin. He cannot just simply dismiss our sins, the charges, like a null proscosy or a simple amnesty. Sabi po doon, mahirap i-pronounce sa mga abogado. Or without the law's penalty being satisfied. So yung legal na mekanismo nito, ginamit po ni Pablo ang term na hilasterion or propitiation or satisfaction. In Paul's courtroom, the amnesty is only legal because the penalty was fully served
by our Lord Jesus Christ. This is like substitution of the dependent. This is not possible in our Philippine laws or even in our revised penal code where criminal liability is strictly personal. Sa ating kautusan, kung ikaw nagkasala, ikaw lamang ang mapaparusahan. Hindi pwedeng substitute ka nino man nung tatay mo na kapatid mo. But in our case, si Kristo ang namatay para sa atin. In short, while pardon says you are guilty, but I won't punish you, sa amnesty says I will forget you ever did it. Kalimutan kong nagawa mo yan. Pero kay Pablo po, justification says the law has been fully satisfied on your behalf. You are now legally recognized as having never failed. Ikaw, sa harapan ng Diyos, ay tinuturing na parang hindi nagkasala. Pagkatapos po ng justification, kailangan din po nating pag-usapan sanctification. May nababasa po ako, if you don't believe in once saved, always saved, why you believe in sanctification? Precisely. Bakit po? Yan ang inyong aabangan. Napakagandang tanong po. And I appreciate sa katanungan niya. Sapagkat dito po mabubuksan na siya na pinatawad, bagamat merong nagbayad para sa iyo, bagamat hindi mo na pagdurusahan, ikaw ay na-pardon, ikaw ay nagkaroon ng amnesty, and you were justified. But, kapatid, meron pa isang usapin sa Biblia na dapat nating mapag-usapan. Yun po yung sanctification. Ang tanong natin, kung tiyak mo nang ikaw ay ligtas, maaaring ang tanong natin, bakit pa? Kung ikaw ay tiyak ng ligtas at ikaw ay totally justified, bakit may sanctification pa? Kaya napaka-importante pag-usapan po yan. Ano naman ang kahalagahan ng sanctification? Konting pahapyaw po sa sagot ng sanctification, balik tayo po doon sa amnesty na pinag-uusapan natin kanina. Kung sa Philippine law, ang amnesty ay parang hindi ka nagkakakommit ng pagkakasala o wala ka ng record. Totally, inalis, dinilit ang lahat ng record mo. Pero pag binalik ka po, yung isang nagbabalik loob sa pamahalaan, kinakailangan niya pa ring dumaan sa tinatawag na debriefing. O merong tinatawag sa kanyang reorientation. O may tinatawag po sa kanyang reintegration. Kasi na-damage yung kanyang pagkiisip. Nabahiran yung kanyang paniniwala sa gobyerno. Lumayo at dahil sa maraming mga contamination na aral na natanggap niya, kinakailangan niyang ibalik sa reintegration, which is called by Paul sanctification. Meron, kapatid. Kaya hindi pwede rito na sabihin mong ligtas na ako. Ligtas na ako forever. Eh kung tiyak mo nang ligtas ka forever, sapagkat ikaw yung justified, bakit kailangan pa ang reintegration? O tinatawag ni Pablo ang sanctification. Sapagkat may ginagawa ang Diyos para sa iyo. At yan na po ang malimin natin pinaglilingkod sa ating pag-aaral sa mga nakakaraan. Kaya, mas gusto ko na yung inyong tanong ay mas malinaw, kung pwede nyong lagyan ng talata,
na nabasa nyo sa Biblia at sa palagay nyo parang conflicting ito, parang may problema ito. Kapatid, siguro, dahil tayo po ay kapwa mag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po sinasabi ng iyong lingkod na siya ay isang theologian o isang doctor of divinity. Merong maraming mga title, meron pong mga leader tayong natatawag na meron ng reverend, meron pang doctor, meron pang prophet, apostle. In short, tayo po ay simpleng mag-aaral ng salita ng Diyos. And together, we will learn His Word. Bakit? Kapatid, magsasama tayo sa millennium. At ngayon pa lang silipin na natin ano ang mangyayari doon. Bakit may justification? Bakit may sanctification? Bago mangyari yung tinatawag nating glorification. Gusto natin ma-shortcut yung glorification, pero kapatid, may isang bahagi muna ang dapat pag-usapan. Sanctification. Katulad ng isang nakatanggap ng amnesty, though burado yung record niya, still he has to go through a debriefing o reorientation para sa kanyang reintegration sa kanyang mother unit. Kung siya po ay isang sundalo o kung isang rebelde, para makabalik siya sa mainstream, kinakailangan niya ang katulad ng mananampalataya na tinatawag na sanctification. So, unfortunately, maiksi na po ang ating oras. Mas maganda kung meron po tayong konting talakayan dyan po sa ating comment section. Promise po, pipilitin ko sa abot ng aking makakaya, sa tulong ng ating banal ng Diyos at banal na Espiritu. Baka sakaling makatulong ang iyong lingkod at patuloy tayong magpalakasan at magpaalalahanan sapagkat meron po tayong inaabangang glorification at sisilipin natin yon doon sa panahon ng millennium. Kapatid, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ano man mangyari, laban tayo. Laban sa pananampalataya. Kaya sabi minsan ni Pablo, kailangan minsan tapikin ko ang aking sarili. Baka matapos kong mangaral, ako naman ang maparusahan. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Baka minsan, yung pinangangaral ng iyong lingkod ay mali, ay pwede niyo po akong punain. At kung talagang magaling at naayon sa salita ng Diyos, tatanggapin ko po yun. At tatanawin kong isang biyaya na ginamit kayo ng Diyos upang ako ay maituwid. Kung ito naman po ay nakatulong sa inyo, isang simpleng like lang naman po ang hiningi ko. At kung may comment kayo po, ilagay nyo po doon, maganda man o pangit. Magpapasalamat po ko sa inyo sapagkat nalaman ko na kayo ay kamag-aaral ko ng salita ng Panginoon. Sumayin nyo po ang pagpapala at ang biyaya ng Diyos. I-enjoy nyo po ang justification na inyong natanggap sa Panginoon. Muli, para paiklihin po ang ating pinag-usapan, sabi ko po kanina, while pardon says, you are guilty, but I won't punish you. And amnesty says, I will forget you whatever you did. False justification says, the law has been fully satisfied on your behalf. You are now legally recognized as having never failed. Dahil kay Kristong namatay para sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon at sumayin niyo ang kanyang biyaya. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood.
At salamat po sa inyong mga comments at salamat sa inyong mga tanong. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sabay-sabay nating haharapin ang lahat ng hamon sa buhay dahil sa ating Panginoong Kristo. Sabi nga po ni Pablo, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Bye-bye for now. God bless you all.